Don't take what is not yours. Isang napakagandang rule of life, basta hindi iyo, huwag mong kukunin. Huwag kukuha ng hindi atin. Isa yan sa mga ayaw na ayaw kasi ng Diyos, yung kumukuha tayo ng hindi atin. Kaya nga nagalit siya kay Abimelech. Kaya nga niya papatayin si Abimelech. Kaya niya papatayin ang buong Gerar. Dahil kumuha sila ng hindi kanila. Kasi ayaw ng Diyos yun. Di po ba? So, ang ending, dahil isinoli naman, pero naroon pa rin yung kanyang kasalanan, ang ending, parurusahan pa rin sila, hindi sila magkakaanak. Buti na lang, pwede pa rin silang gumaling sa pamagitan ng panalangin ni Abraham. Kasi ayaw na ayaw ng Diyos na kumukuha tayo ng hindi atin. Kaya nga naitala niya sa 10 utos To be more specific, sa 8 utos, Exodus 20 verse 15, you shall not steal. Huwag kang magnanakaw, meaning huwag kang kukuha ng hindi iyo. Dahil anumang kunin natin, anumang kinuha natin na hindi atin, stealing yon. Pagnanakaw yan, basta hindi iyo, nasa iyo, pagnanakaw yun. Diba? Basta meron tayo ng isang bagay na kinuha natin na hindi atin, pagnanakaw yun. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Basta hindi iyo, kinuha mo, that's stealing, ayaw ng Diyos yun. Alam nyo, may 3 paraan para makuha natin ang gusto natin, ang kailangan natin. Ano yung mga paraan para magkaroon tayo ng gusto natin, kailangan natin? Siyempre, una, may nagbigay sa atin. Bilang regalo, bilang pamana, basta may nagbigay. So kaya tayo meron kasi may nagbigay sa atin. Pangalawa, kasi pinagtrabahuhan natin. Sweldo natin, pinagpagalan natin, pinagpawisan natin. At yung pangatlo, ninakaw natin. So dapat yung meron tayo, yun ay galing lang sa regalo, mana, bigay, at sweldo. Ngayon, kung meron tayo yung iba ninakaw, masama yun. Ayaw ng Diyos yun. At alam nyo bang may 2 klase lang ng magnanakaw daw sa mundo? Alam nyo kung anong klaseng magnanakaw? Yung una raw, yung magnanakaw, tapos tatakbo. Yan yung unang magnanakaw. Yung pagkatapos niyang magnakaw, nananakbo siya. Yung pangalawang klase ng magnanakaw, tatakbo muna, tsaka magnanakaw. Yan yung pangalawa, ano? Alam nyo naman kung sino yung mga yan, ano? Yung mga tumatakbo muna, tsaka magnanakaw, ano? Pero ayaw ni Lord yan, ano po? Ayaw ni Lord na kumukuha tayo ng hindi atin. Pero alam nyo po ba na may kinukuha tayo na hindi atin? Na hindi tayo aware? O aware tayo dead malang? Deadmatologist lang tayo. Ano? Alam nyo kung ano yung kinukuha natin na hindi atin, kaya nababansagan tayong magnanakaw? Alam nyo kung ano? Sabi ng Malaki 3:8 hanggang 10. Ganito ang pagbabasa nito. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? That is the question of God. Sumagot ang bayan, hindi. Sabi nila, sumagot uli ang Diyos, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Nagtanong uli ang bayan, sa paanong paraan? Nagmamaang-maangan. Sumagot ang Diyos, sa mga 10 bahagi at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kasi yung tithe sa Diyos yun, para yung tax ng gobyerno. Minsan nakakalungkot yung tax pataas ng pataas. Yung tithe, nananatili siyang tithe. Dapat tumataas din yun. Ano? Diba? So yung tax sa gobyerno yan, kinakaltas yan, dinideduct sa atin, kinukuha. Ngayon, kung hindi ka nagbabayad ng tax, ikukulong ka, makakasuhan ka. Yung tithe sa Diyos yun. Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs
to the Lord. Sa Diyos yun. Sabi niya, di po ba? Kaya nga, ang sabi niya sa bayang Israel, ninanakawan niyo ko. Mga magnanakaw kayo. Sabi niya, bakit? Hindi niyo binibigay ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi. Kaya kapag hindi mo binigay, meaning magnanakaw ka. Yan ang sabi ng Diyos. Kinuha mo ang hindi iyo, sa Diyos yan, edi magnanakaw tayo. Because tithes belongs to the Lord. Kaya nga isinumpa sila ng Diyos Kasi kinukuha nila ang hindi kanila. Kaya huwag tayong kukuha ng hindi atin. Huwag kayong kukuha ng mangga ng may mangga. Yung kapitbahay nyo, may mangga, pinipitas nyo ng madaling araw. Huwag kayong kukuha ng dahon ng sili ng may dahon ng sili. Talbos ng kamote, dahon ng malunggay ng kapitbahay nyo. Dapat nagpapaalam kayo bago kayo kumuha. Dahil pag nanakaw yun, hindi iyo yun Diba? Basta kinuha mo, hindi iyo, pag nanakaw yun. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi pwedeng, finders keeper. Pag may napulot kayo, isole nyo pa rin. Lalo na kung may pangalan naman yung wallet. Kailangan isosole. Nakasama pa yung laman, ha? Hindi yung isosole nyo, wala na yung laman.